Pero dahil ang grace and mercy ng Diyos ang ikinabuhay ko at ito ang kayamanan ko, kahit 5 wala akong naitabi, tapos naman ang templo ng Diyos. Amen? Marami tayong natulungan mga pastor. Hindi natin pinayagan na sila may maglakad. Out of their blessing, God has given me the wisdom to provide a motorcycle to each and every one of them. Amen? Nakapagmatayo tayo ng church sa Masbate na ngayon ay iniwanan ng pastor na walang nakakaalam ang iba sa inyo kung kanino galing ang pera. Ang blessing na dumarating ay dinibay-dibay ko sa tamang kaparaanan. Na kahit ang aking may bahay ay hindi ako magre-report sa kanya dahil hindi naman sa kanya galing ang pera. Amen? Pero kung merong maghahalongkat ay mapapahiya lang sapagkat ang lahat ng sentimo na ibinigay at pinadaan sa kamay ko ng ating Diyos ay inilagay ko sa tama at magandang kaparaanan. It is only by the grace of God kung bakit ngayon ay meron tayong radio program. Ha! Nasa simula, nang ito po iparating sa akin ng ating pastor, wala tayong hawak na pera. Pero ang sabi ko, sige pastor, isasakripisyo mo yung allowance ko, magsisimula tayo ng radio. At nagsimula po ang radio, lahat po ay nag-pledge, lahat po ay nagbigay, hanggang isang araw, nawala na po ang mga pledges ng iba. Pero ang grace at mercy ng Diyos, nananatili na rin sa radio. Titigil po ang lahat ng pagbibigay sa kanilang kamuriputan at sa kanilang mga pagbibilang at sa kanilang pagkukwenta sa kanilang ibinibigay. Pero ang pag-awa ng Diyos kahit minsan, hindi natin pwede matigilin. Amen? Dahil pag nagsimula, pagbilang na ibinibigay mo, magsasawa kang magbigay. Pero si Pastor Rudy, si Sister Baby, hindi nagbibilang. Nagbibigay lang dahil sa pag-awa ng Diyos. Amen? Dahil kung meron pong dapat sumama ang loob, kami ang ilang pastor ang umalis nang mawala na po ang biyaya. Nakatingin lang sila sa blessing. Hindi alam ng marami sa inyo, yung mga worker dito, binibigyan natin ng allowance out of the blessing. Hindi ko naman kailangan sabihin pa sa inyo, kwentahin sa inyo lahat yun. Kaya yung iba nga, pag binibigyan mo, tinatanggihan pa nila. Dahil ang gusto nila, maglingkod lang sa Diyos. Bakit natin ginagawa? By the grace and mercy of God. Pag nawala na po ang grace at mercy ng Diyos, kahit milyonaryo ka, kawawa ka. Pero kahit wala kang $1,000,000 lang ang dala mo, makapapala ka pa ng Diyos sa mag-awa niya sa buhay. May kausap po ba ang rito? Tumigil na po yung ibang nag-pledge sa radio. Pero ang grace at mercy ng Diyos lalong kumakabay. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Ephesians, chapter 2, verse 8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Amen? Ito po yung maganda at ito po yung napakaganda na revelation. Pakinggan niyo po itong mabuti. It is of grace, by the grace of God, that we have been saved. Hindi ito dahil sa ating mga gawa. It is a gift, regalo. Amen? Amen? Through our faith, we are saved by God by His grace. Not of our works. It is
is a gift from God. Tingin po kayo sa amin lahat, lalo na yung mga nagtatrabaho, nagninegosyo. Pag hindi ka pumasok, ala kang sweldo. Maliban kung ikaw ay regular employee, buwanan. Tama. Sa negosyo, pag hindi ka nagbukas ng negosyo mo, wala kang kita. Amen. Sagutin niyo po ako. Pag sarado ang tindahan mo, ang kumpanya mo, wala kang kita. Totally, walang darating sa'yo. Amen. Amen. Lahat ng sumasahod ng buwanan, Sabado, Linggo, lahat ng nagninegosyo, pakinggan niyo po itong lahat, lalo na kayo dyan sa TV screen. Unawain po ninyo ito. Ang regalo sa atin ng Diyos ay kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Na sa madalit sabi, pag ginusto ng Diyos na regaluhan ka, kahit hindi ka nagtatrabaho, tatanggap ka. Amen? Kahit wala kang ginagawa para kumita ng pera, magkakaroon ka ng milyon dahil regalo ng Diyos ang lahat ng ibinibigay sa iyo. Pero once na ang negosyante, ang mga employee ay umasa na lang sa kanilang buwanang sahod, sa kanilang kikitain araw-araw, ang grace ng Diyos nawawala. Dahil ang na-exercise mo ay ang effort mo, ang pagod mo. Amen? Na hindi ko sinabing mali. Wala akong sinasabing mali. Para maging maliwanag ang lahat. Magtrabaho kayo ng ayos, gumawa kayo, magnegosyo kayo ng tapat. Tuloy lang siya. Pero pag doon mo na itinuon ang isip at puso mo, kahapon kumita ako ng 1,000, dapat ngayon 2,000. Nag-overtime kami kahapon, dapat may overtime din ngayon. Doon mo na ipinokos yung isip mo, yung puso mo. Dahil alam mo na pagdating ng katapusan ng Sabado, pagkatapos mo magsara ng negosyo mo, may kita na, may pera ka. Ang grace ng Lord, nawawala. Bakit? Ang grace ng Lord ay doon lamang sa may pananampalataya. Kaya siyang payawanin ng Diyos sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. It is a gift, regalo, hindi pinagpapaguran ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Na kahit magtrabaho ka ng magtrabaho, kung ikaw ay nakatuon ang isip at puso sa ginagawa mo yan, at nakapokus ka lang dun sa trabaho mo, walang grace. Pero magtrabaho ka lang ng magtrabaho, pero ang pananampalataya mo nasa Diyos, habang nagtatrabaho ka, isang araw, i-impresan ka ng Diyos. Para magiging ang customer mo, ang kliyente mo sa negosyo mo, dahil ang biyaya at pagpapala ay hindi nakapokus dun sa ginagawa mo, kundi sa habang regalo ng Diyos. Amen. At napag-aralan natin ang nakaraang linggo, we must work for our faith. Trabaho ka lang ng trabaho, construction worker ka, empleyado ka ng isang kumpanya, ganun ka lang, laging nasa isip mo, kailan kaya ako ma-increasean, kailan kaya lalaki ang sahod ko, hindi man lang nila makita yung effort ko, yung ginagawa kong sakripisyo, pambihina na ito, kumpanya nito, napakakuripot pa na nito. Walang darating mo sa'yo. Pero pag nagtrabaho ka ng merong malinis na puso at ang pananampalataya mo nakatuon sa Kanya, Lord, pagpalain mo ang kumpanyang nito, i-bless mo yung may-ari nito, pagpalain mo ang mga customer nito, ikaw po Diyos ang siyang patuloy na manaig at maghari sa kumpanyang nito, tuloy-tuloy ka lang ng trabaho, purihin ang Panginoon, kahit hindi ka humingi, re-regaluhan ka ng Diyos. Amen. May kausap po ba ako nito? For by grace you have been saved through faith, and that not of